ng ipinagbabawal na gamot kabit ni Fiona, hashtag Fiona, oh. Yan di umano ang dahilan kung bakit siya sinusustentuhan ng milyon-milyon. Naku po, totoo kaya ito? No, mamaya nga kakausapin ko itong si ano, si Kume, no? Etong si Balita at Kaalaman kung ano ang balita dito para talagang rekta nating maano. Hindi ho kaya ito yung sinasabi na yung pondo ng Vice Presidente kagaya po ng sinasabi no ni Ramil Madriaga na yung pondo po nung eleksyon ni Vice Presidente Inday Sara Duterte mga kababayan eh sandali. Ah, yung pondo ni Vice Presidente mga kababayan galing doon daw po sa mga doon daw po sa mga Lord ng ipinagbabawal na gamot at saka do'n daw ho sa pogo mga kababayan. 'Di ho ba? O hindi kaya ito 'yun mga bossing? At alam niyo naman mga kababayan naibalita na din po 'no, na baka maaaring, pati si, Ramil Madriaga ay tatayo bilang testigo laban sa Vice Presidente doon sa mga susunod na mga impeachment po. Alam niyo naman po Pebrero 6 mga kababayan, tapos na po yung impeachment ban 'no, nung una kay Sara Duterte. Hindi, yan lang naman din po ang naging ano nila, panangga nila mga bossing, eh. Yan lang po ang naging panangga nung kampo ni Sara Duterte mga kababayan na wala. O eto, hindi pwede o bawal yung magpasa ng ilang impeachment sa loob ng 1 taon. Yun lang ho. Pero kung tatanungin at uusisain at alamin natin mga bossing kung totoo ba na talagang kung aalamin natin yung about doon sa mga confidential funds, kung totoo bang nilustay or whatever, wala silang masabi diyan. 'Di ba Ma'am Chris Rose? Oh, sabi ni Henry Victorino, "Good morning Mark, shout out naman diyan. Tagal ko nang napapanood ang vlog mo." Sabi ni Sir, nasaan ba 'yun? Ang bilis. Henry Victorio. Oh, shout out po sa inyo, sir. Tapos may picture pa ganito. Ang galing talaga ng AI. Kanina, mga kababayan, gumagawa ako ng AI, eh, 'no? Sumusubok ako ng pang-thumbnail namin, eh. Kaya lang hindi ako marunong, hindi lumalabas. Ilalagay ko sana si Bato de la Rosa doon sa eroplano, mga bossing, 'no? Wala, hindi ko kaya yung mga ganyan, eh. Pero ulitin ko ho, dito po, sa post ni Balita at Kaalaman, tad-tad naman po ng question mark at tad-tad ng pagtatanong ho. Siguro nasagap niya lang itong balita na ito o nasagap niya lang itong tsismis na ito tapos sa kanya ipinost. Same lang din ho natin mga kababayan, nagtatanong tayo kung totoo ba o merong mga ganitong may kabit-kabit. Pero naalala ko, yung kasagsagan o kainitan ho nung impeachment mga bossing. Kung maalala niyo ho, mga kababayan, 'di ba, nagpa-press conference si Sara Duterte no'n, si Inday Sara Duterte, 'no, doon sa loob ng Kongreso. Madami din ang lumabas na bali-balita o tsismaks na mahal daw ni Sara Duterte itong si Zuleika Lopez. Hindi natin maintindihan ngayon mga boss chief amo, sir, kung ano ba talaga ang totoo. Kung yobmot ba ang Vice Presidente or tunay na babae. Pero ako mas naniniwala ako doon sa may pamilyang maayos, 'no? Merong mga anak, merong, asawa na si Manscarpio nga po. Kaya yung mga ganitong bali-balita, 'di natin sigurado, mga bossing. Pati yung kay Zuleika Lopez, yung kay Zuleika Lopez medyo napaisip ako dun, Ma'am Suplada 56 USA. Kasi, ang Vice Presidente, meron siyang meron siyang mga kilos na akala mo talaga totomboy-tomboy, eh. Pero hindi, mas mabigat sa akin yung meron siyang asawa at anak, meron siyang pamilya. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, "May napanood akong interview kay Richard Heydarian. Nakita niya yung aktual na warrant arrest ni Aba! Uy! Shh! Ikaw tatakutin mo si Bato hindi pa napapasok si Bato sa Senado at patuloy na magtatago." Oo, mukhang ganyan talaga.
Ngayon 'no, mga kababayan, bago tayo pumunta kay Senator Bato de la Rosa, eto munang mga, mukhang maaaresto din itong mga ito o mukhang, magiging wanted daw ito ayon daw sa Tweety Bird nitong si Jesus Palsis, mga bossing. Oh, ano sabi niya dito? Jesus Palsis, sabi ni Tweety Bird, 'no, after General Pokis, si General Pokis kung matandaan niyo mga kababayan, 'di ba? Kung matandaan niyo mga boss chief amo sir, yun nagngangangalngal, nakaposas, nakaganon yung kamay, 'di po ba? Nakaganon yung kamay ni Pokis, nagngangangalngal at hindi daw siya sumisigaw noong, pagpapababa sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi daw siya sumisigaw doon sa paghimok nung mga kasundaluhan, mga bossing, na magbaklas ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, mga bossing, rinig na rinig ho natin doon sa mismong video niya, na talagang ano sabi niya, hinihimok niya na magtanggal ng suporta kay Presidente Marcos. Oh, sabi ni Tweety Bird, after ni General Pokis, susunod na din lalabas mga warrant or charges for inciting to sedition ni na Mike Defensor. Mike Defensor, oo, minsan meron akong mga naririnig na mga, alam niyo, malapit sa inciting to sedition na mga pinagsasasabi ni Mike Defensor. Lalo na ho, yung lumabas siya. 'Di ba lalo na ho nung ano, nung with matching, sino ba yung ano niya, yung nagtatago? Yung nagtatago na surprise na ano nila, surprise na tawag dun? Yung nagtatago ngayon, nakalimutan ko na, ang bilis makalimutan ng pangalan. Yung surprise na nagtatago, oh, si Gutesa, yun naalala ko na, si Gutesa. Ang dami kong narinig na, maaaring makasuhan ng inciting to sedition kay Mike Defensor. Sama mo na, yung, kasama daw siya doon sa gumawa nung, sulat o liham, 'di ba, ni Gutesa, sama mo na 'yan. Kay Kiko Barsaga, madami naman talaga ito, eh. Eto ho mga kababayan, magbilang kayo ng mga siguro 1 buwan pa, 2 buwan, biglang maglalabasan ho ang kaso nitong si Kiko Barsaga, mga bossing. Bakit 'to? Eh, yung kaso doon sa Forbes Park tingin ko, hindi pa lalagpasin 'yan nung mga nakatira doon sa Forbes Park. Talagang tutuluyan 'yan kahit papaano nung mga taga Forbes Park. Biruin mo ba naman nananahimik yung kanilang, lugar dun, 'no? Ang ayos-ayos, ang tahi-tahimik. Aba, sabihin ba naman na, um itinatago daw ng mga magnanakaw yung mga kapwa nila magnanakaw.